Hi sir, good afternoon. Ria Fernandez, TV5. Over here, sir. Pumili na lang, sir. Sir, really, you mentioned you have a show sa amin, TV5 Will to Win, no? So the next question is, what happens to your show if you are vying for a Senate seat? Ano mangyayari po dun sa Will to Win? Sa pagkakaalam ko, sa rules ng COMELEC, until February 10, pwede pa ako mag-live show. So I still have 5 months na makakapag-live ng 5 to 6:30 sa TV5, sa Facebook na meron kaming followers na 17,300,000 at 8 million sa YouTube. So pwede pa ako magtrabaho, pero pagdating ng February 11, mag-stop na, and that will start the campaign. So you know, and then, pag nanalo, pag palarin, at pag pinagalob ng Diyos na ako yung makapaglingkod ng tapat at walang halong pag-iisip ng masama sa aking mga kasama, ako pa'y babalik, like the Senator Tito Soto, na may Itbulaga pa rin. Yun lang. Okay, go ahead. Sir, one additional question po. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Doon, di ba ang sabi na nung nakaraan, hindi na daw po siya tatakbo. Parang ang style niya si Digong. No? Ayoko kasi ng mga politiko or tatakbong senador na yung pabago-bago yung isip. Kasi delikado po yan pag babago-bago yung isip mo. Oo, mahirap na magtiwala sa ganun tao. O, nagsinungaling sa atin si Willie Rebelliam eh. Anong sabi niya? Hindi na siya tatakbo. Kasi siya mismo yung umamin na ano bang kakayahan niya? Wala. Siya na po mismo yung umamin na wala siyang magagawa dyan. Hindi naman siya lawyer. Oh. Anong gagawin niya doon pag siya ay maging senador? Ano yan? Parang Ruben Padilla lang. Doon sa mga sinabi niya na yun, humanga ako doon. Pero ngayon, binawi na naman niya. Tatakbo na naman. So ano to? Parang maladigong lang. Diba? Sabi ni Warbisda, congrats nyo muna ang Marcos admin, 59% nang naghihirap sa Pinas. Congratulations, Warbisda, dahil isa ka sa pulubi ngayon. Isa ka sa patay gutom at bobo ngayon na palamunin ng gobyerno. Congrats dahil wala kang pag-asinso dahil bobo ka. Pati yung nanay mo, tatay mo, pakainin mo na lang ng titi mong animal ka. Congrats! Palamunin mo ng itlog mo yung nanay mong putang ina mo ka. Pag tumai ka, wag mong itatapon yung tae mo. Ihampas mo sa pagmumuka ng putang ina mong nanay. Kasi tamad, batugan, mga putang ina ang inyong pamilya. Okay? Kaya congratulations sa yung animal ka. Hindi obligasyon ng gobyerno na payamanin kayo. Buti di ka nababan sa mga sinasabi mo. Hindi ako nababan, kaibigan ko yung YouTube. Kung si Kibuloy, kaibigan niya si Digong, ako naman kaibigan ko yung YouTube. Meron kaming KFC. K.O. Diba? Pati yung paghihirap ng mga Pilipino, isisisi mo sa gobyerno? Wakalipakin ko, Lord. Tanga. Diyan, may nakikita ko, mahirap. Pero hindi gumagalaw, nakaupo lang, nang lilimos. Oh, anong gagawin ng gobyerno dyan? Obligasyon ba ng gobyernong payamanin yung mga yan? Tangina mo ka? Sisingit ka pa ditong animal ka? Mahirap ka, magbigti ka na, salot ka eh. Pero kung mahirap ka at nagtatrabaho ka ng maayos at nakakakain naman kayo ng sakto sa isang araw, 3 beses sa isang araw, walang problema doon. Diba? Kaya, Warbisda, patayin mo na lang yung pamilya mo, wala naman silbi yan eh. Ano daw, mamimigay siya ng jacket at 5,000 doon. Yun lang. Malamig kasi sa Senado eh. Kailangan nating jacket. At tuloy. Yung nakikita ko, awayan. Mga edukado,
ang tingin nila sa mga artista masyadong mababa. Kami may magagandang puso. Hindi sa ganun na ang tingin sa mga artista masyadong mababa. Hindi ganun, Will. Lawakan mo yung isip mo. Ang tingin namin sa mga artista, yan ay nagpapasaya ng mga Pilipino. Lalo na't pag may mga magaganda kayong pelikula na nilalabas, maraming mga Pilipinong natutuwa. Nagigets mo? Kasi nga artista kayo. Ngayon, kung magiging tatakbo naman kayo sa Senado, yun yung sinasabi nating parang alanganin. Hindi maganda kasi mabababo yung Senado eh. Tingnan mo yung kapwa mo artista na si Ruben Padilla. Anong ginagawa ni Ruben Padilla doon? Nagmukbang. Naghahatid ng nag-walkout. Yun yung gawain ni Ruben Padilla. O ngayon, matutuwa ba kami dapat? Dapat ba namin ikatuwa yan? Ikaw naman, Will, lawakan mo ang isip mo. Hindi namin kayo minamaliit bilang artista. Walang ganon. Pero pag ang artista tatakbo na sa politika, kinakabahan kami, mga Pilipino. Alam mo bakit? Parang wala kang kakayahan eh. Ikaw na mismo yung umamin eh. Ang sabi mo noon, hindi ka tatakbo kasi hindi ka naman lawyer. Mas ngayon, biglang magbabago. Yun yung nakakakaba. Diba? At kayo pong mga nanay, iduluhin nyo lang po si Willie Rebillame as a wawawin host. Or ano pa bang host yan, basta host. O, iduluhin nyo siya. Walang problema. Pero maging mautak naman po kayo pagdating sa butuhan. Hindi porket tumutulong siya, iboboto nyo na. Para klaro lang tayo ha. Sa ating mga kabayan, ano ba ang purpose ng isang senador? Hindi ako abogado, hindi ako nakatapos, pero ang purpose dapat ng bawat senador, bawat nagpa-public servant, bawat namumuno sa anumang local government, mabuting puso ang meron ka. Ang dapat mong inisip lagi mga kababayan mo. Marami ng tandaan po natin, lahat ng mga tao, lahat ng mga Pilipino, hindi lang Pilipino kahit ibang lahi, makakasalanan yung mga yan. May mabuting puso ka man, meron ka ding, sa kabilang banda naman, meron ka ding kasamaan sa puso. Hindi pwedeng mabuting puso lang. Lahat tayo may kademonyuhan. Huwag mo kaming dadaanin sa ganyang pananalita. Kahit ako ngayon, dito sa kabilang banda, okay tayo, mabait si Bullpoint man. Sa kabilang banda naman, demonyo tayo. Ganon yun. Diba? Di pwedeng mabuting puso lang, kalukuhan yan. Batas na ginawa. Marami ng mga presidenteng dumaan, marami ng senador na dumaan. Pero yung buhay natin mga kababayang mahirap, nababago ba? I think, yun ang pinaka-importante. Poverty, yun ang pinakamalaking problema natin. Yung mga batang nangangarap na mag-aral, pag wala ng pera, hindi na natutupad ang pangarap. Yung mga nanay at lola natin na may mga sakit. Alam mo, for 21 years, na ako yung nasa Daily Show, laging ang bulong sa akin ng nanay, lola, lahat. Yung bili ng gamot, Willie. Yung asawa ko may sakit, Willie, pang-matrikula ng anak. Puro lahat ng iyan ang nabibili ko for 21 years. Tama ating mga kababayan. For 21 years, yung mga magbubulong sa akin ng ganyan, hindi naman ho na bagong buhay eh. Sa mga marami na nagsilbi sa ating bayan. Wala akong sinasabing iba. Ibig ko lang sabihin, dapat hindi lang tungkol sa batas ng mga kung saan batas. Batas ng mga mahihirap ang kailangan natin. Paano mabibigyan naman? Alam mo, ang solusyon sa kahirapan ay trabaho. Hindi pwede na mahirap ka, tapos aalagaan ka ng gobyerno, bibigyan ka ng bibigyan, tapos magiging tamad ka lang. Hindi pwede yun. Kailangan din maging masipag ng mga Pilipino. Parang sa pagkakaintindi ko lang parang gusto mong gawing tamad yung mga Pilipino bibigyan mo lang ng bibigyan. Trabaho ang kailangan ng bansang ito. Willie Rebillame. Diba, trabaho. Huwag mong gawin tamad yung mga Pilipino. Gets mo? Magandang buhay ang ating mga kababayang mahirap. Mga batang nangangarap na walang pambili ng libro, walang sapatos, walang pangmatrikula. Yan, yung mga lola na nanay natin na walang pambiling gamot. Yan, lagi yan ang reklamo nating kababayan. Tapos sa Senado, may batas para sa ating mga kababayan. Saka ako,
Parang nalulungkot ako pag nakakakita ako ng mga nag-aaway. O nakikita mo yan ngayon, na dapat may batas na ganun sa Senado. Pero nung last interview sa'yo, mga nakarambuan, sabi mo hindi mo kaya maging senador. Kasi wala ka namang alam. Tapos nakakagulat lang ngayon, ba't parang bigla kang may alam? Ano yan? Sino bang nag-push sa'yo? Pagalingan. Lahat po tayo may karapatan tumakbo. Kahit ako, pwede akong tumakbong senador Walang problema yan. Pero, isipin din po natin, pag ikaw ba ay tumakbong senador, anong magagawa mo pag nandun ka na? Pag ikaw yung nanalo, baka maging perwisyo ka lang Diba? Hindi naman ho ganun ang pagsilbi sa bayan. Dapat busilak ang puso mo sa iyong mga kababayan. Lalo-lalo na mahirap. Kung makikipag-away ako sa Senado, makikipag-away ako para sa mahirap. Okay, thank you po. Okay, Mr. Gerard Nabar, Pamalaya. Sir, good afternoon, sir. Bakit parang ayun yung gamitin yung mayaman? Hindi ba pwede makipag-away naman kayo para sa mayaman? Ba't puro mahirap? K.O. Bira naman Sir, 2 questions lang, sir. Sir, you've been on top of the surveys, or if not, pasok po sa winning circle. Ano po yung assessment po natin sa chances po natin? Especially you're running as an independent. Well, hindi ako pwede mag-desisyon yan. Independent ba to si Willie Rebillame? Ang Ito maniwala po kayo at hindi sa akin. Hindi po ito independent si Willie Rebillame. Siguro pinapakita niya lang na independent siya. Pero, ito po ay malapit na kaibigan ni Digong. Alam niya naman na may issue si Digong sa mga tao patungkol sa patayan. Diba? So si Willie, para hindi siguro madama yung pangalan, di niya ididikit yung sarili niya kay Digong. Pero pag ito yung nanalo, maniwala kayo sa akin, makakahinga-hinga ng maluwag si Digong, mga Duterte at si Kibuloy. Oo. Yan yung isipin nyo. Yan, I cannot assess dahil yung publiko yan, mga tao, mararamdaman mo lang. Saka I also have my decision. Kung talagang hindi ako pumapasok sa top 12 o ano, and I will withdraw. Simple lang naman. Ibig sabihin, baka hindi ako... Ang sasabihin nyo, babaguhin nyo yung buhay ng mga Pilipino, Willie Rebillame. Walang pwedeng bumago ng buhay ng Pilipino kundi ikaw mismo sa sarili mo. Ikaw lang yung kayang magbago ng sarili mo. Mahirap ka, hindi problema yung kahirapan kung masipag ka. Oo. Kung pinanganak kang mahirap tapos mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na yun. Pero kung namatay kang kahit papaano, meron, okay yun. Pinanganak kang mahirap, wala namang problema yan Diba? Pero yung sasabihin dyan sa mga video nyo na babaguhin nyo yung buhay ng mga Pilipino, sino kayo para makapagpabago ng buhay ng mga Pilipino? Wala. Sarili lang po ang makakapagbago sa'yo. Yun yung klaro dyan. Kung gusto ng tao, for this privilege na maging senador, I can just come back Adela Braso, shoutout po my show. Pwede naman ganun Ang hangaran ka naman dito yun nga, makatulong talaga. Saka makagawa ng kabutihan, makagawa ng batas. Makagawa ng batas sa ating mga kababayan. Kung nadidinig nyo lang araw-araw ang bulong sa akin ng bawat mahihirap, dudugo ang puso mo. Wala kang pambili ng pagkain Wala nga, tapos makikita mo. Sa Senado kasi, pag nandun ka na sa Senado, hindi puro puso ang gagamitin mo doon. Utak. Kasi kung puro puso, iwan ko na lang kung saan ka pulutin. Utak ang gagamitin mo, pero ang utak mo, gamitin mo naman sa tama. Ganun yun. Sa nakikita ko dito, parang gusto rin ni Willie Rebillame maging emotional din kayo. Para magustuhan nyo yung mga sinasabi niya. Utak ba? Mo sa Senado, sa Congress, puro awayan ng awayan. Yung bang nakikita ba alam mo, napansin ko, pumunta ka sa mga probinsya, hindi naman nila pinapansin yung mga yan Ang iniisip na kakainin ng kanilang pamilya. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi, kung paano mabubuhay ang pamilya. Hindi naman nila papansin lahat yan. Sa aking pagkakalam, sa research, 94.7% mahirap sa ating bansa. Sir, you mentioned you want to file bills. Ano po in particular yung mga naisip po natin on top of your mind ngayon na mga bills? Salamat po sa 413 thumbs up natin dyan. Huwag kalimutang mag-like sa ating live ngayon
for the poor po? Well, unang-una, yung gusto ko yung kay Senator Angara, yung sa senior, no? Kasi yung 20%, parang kulang yan eh. Kasi every year, tumataas ang mga gastusin natin sa lahat ng bagay, lalo-lalo sa gamot. Ako, ang pwede kung papalarin, pagkakalooban ng Diyos na manalo ko, maupo ko sa Senado, ang una kong i-adjust ko yung 30% sa mga seniors PWDs. Mahirap, maging mahirap, napakahirap, parang kung bibili ng gamot. Parang tumatagal ng buhay na mahirap, walang pambiling gamot. I think yan ang isang bill. And then, sa mga bata, dalawang bagay lang eh. Ang kinabukasan natin, bataan eh. Dapat yung mga eskwela wala ng bayad, libre-libro. Di ba? Yun ang sa local government, sa nakikita ko, sa batas na ginagawa nila. Kung talaga magsisilbisyo tayo sa bansa, sa bayan, unahin natin ang mamamayan eh. Hindi ang bayan. Kasi ang nagpapatakbo ng bayan, yung ating mga mamamayan. Dapat malusog yan. Dapat maayos ang pag-iisip. Dapat healthy. Dapat magandang pinagbukasan. Dapat nakakapag-aral. Madaling sabihin yun eh. Dapat libre ng pag-aaral, madaling sabihin. Yung iba ngang mga lawyer na tumatakbong pagkasenador, hindi nga magawa yan. Ikaw pa kaya, hindi ka naman lawyer. Kasi ang pinanghahawakan ko dito, yung sinasabi mo na hindi mo kaya. Yung sinabi mo nung mga nakaraang buwan. Yun yung pinanghahawakan ko eh. Hindi ka naman lawyer. Paano mo magagawa yan? Diba? Madaling sabihin dyan. Madaling mangako. Sa totoo lang. Pero 100% pa ako yan. Dapat marunong sa buhay. Para hindi lagi dumit. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, wag po kayo mag-focus dun sa pangako. 'Di ba? Wag. Ang tingnan nyo kung ano yung nagawa niya. O si Willie, ano bang nagawa ni Willie? Namimigay ng 5,000 jacket. Uubra ba yung ganyan pagdating mo sa Senado? Hindi naman tayo mamimigay ng jacket sa Senado eh. O anong silbi mo dun sa Senado? Pagdating mo dun sa Senado, may lawyer ka sa gilid mo. Aasa ka rin sa lawyer mo. O anong gagawin mo dyan? Ano yan? Eh dapat yung lawyer mo na lang yung tumakbo sana. Kasi magtatanong ka rin naman sa lawyer mo, anong gagawin? Anong gagawin ko dito? O andito na ako nakaupo sa Senado. Anong gagawin ko? O bigyan ka advice ng lawyer mo. Susunod ka lang din. Kasi nga wala kang alam. O, diba? Tuloy. Depende sa gobyerno. One last quick question. 1 minute and 45. Asan yung microphone? Sherry Ann. Sir, magandang ABS-CBN. hapon. Opo, Sherry Ann Torres, ABS-CBN. Sir, ano yung mga personal na paghahanda po ninyo na ginagawa ngayon? Kasi andun nga yung malaking possibility na isa sa mga araw na to, pala rin kayo na maging senador. At syempre, alam naman po natin na maliban sa busilak na puso, mapupunta talaga kayo at mapupunta sa matindihang debate, lalo na kung ipaglalaban nyo yung mga panukalang batas po ninyo. So, paano po kayo naghahanda sa mga ganito? Well, hindi ako makikipagdebate. Hindi ako makikipag-away. Makikiusap ako at hindi ako haharap sa TV na nakikipag-away sa kanila. Pakiusapan namin to, ano ba dapat natin gawin para matulungan natin itong mga to? Ano bang batas na pwedeng gawin? Hindi. May debate talaga yan, Willie Rebillame. Kailangan yung makipagdebate. Iba naman yung debate, iba yung away eh. Hindi naman away. Ang pakikipagdebate, hindi naman away yan. Ngayon, paano ka nga naman papalag sa debate kung wala kang alam? Mapapahiya ka talaga doon. Eh, hindi ka harap. Dahil nga wala kang alam. Ganun lang kasimple, tapos. Gawin. Para naman guminawa ang buhay natin mga kababayang mahirap. So I think yun ang pinaka-importante. Hindi mo kailangang ipakita sa TV na magbabangayan kami, pagalingan ng English, pagalingan ng sinasabi. No, I don't think that's the right thing to do. Na maging public servant. Lahat mapag-uusapan eh. Dapat pwede mong pag-uusapan. My colleagues, pwede ba natin gawin to? May mga lugar tayo naghihirap. Napapansin ko sa bagyo. Tuwing may bagyo, lagi may problema. Tanggal ang bubong. Pwede ba natin gawin to? Yung kausap mo, kalaban mo din sa pagkasenador. Ay, naku po. Yung pupuntahan nila na dapat na sila ma-accommodate, hindi din sila, binabaha din yun. Anong dapat na paraan? Isa yan sa mga nakikita ko. Kasi during the time na maraming may bagyo, pinupuntahan ko din yan. Na hindi naman ako public servant. Dahil gusto ko lang makatulong sa ating mga kababayan. Hindi, okay na yun. O kung may kaibigan kang senador, tulungan mo na lang yung mga senador. Samahan mo sila. Ano mga project na gagawin, tulungan mo na lang. Doon, pwede yun eh, mga ganun eh.
Diba? Pero yung ikaw pa yung magiging senador, Willie Revillame, maawa ka naman sa Pilipinas. Baboy na yung Pilipinas eh. Oo, nasubrahan na talaga. Oo. Malaki naman yung naging ambag mo sa bansa, Willie Revillame. Nung namimigay ka ng tig 5,000 jacket, okay yun. Wag mong iwan yun. Kasi pag nawala ka, sino pang tutulong sa mga sa mga mahihirap na mamimigay? O, wala na. Kasi senador ka na eh. Fing Mankiba, shoutout po magandang hapon.